live po tayo ngayon kasi nag-usap kami kay kapatid na Romel na kami po yung mag-live ngayon upang pag-usapan yung tungkol po sa kalagayan ng Diyos. Na marami kasing nagsasabi, mga kaibigan, pinapabulaanan nila yung tungkol po sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ay hindi daw tunay na Diyos ang Panginoong Jesucristo. Para bagang pinapalabas nila na ang Diyos ay gumagawa ng hindi tunay. Yan po ang ating pag-uusapan, mga kaibigan, at habang hinihintay po natin ang ating kaibigan na si kapatid na Romel, pasensya muna kayo mga kaibigan, no? Hindi muna ako magpapasok ng iba, kundi si kapatid na Romel lamang po kasi para sa kanya itong live na ito. Para mag-usap kami one-on-one, no, mga kaibigan at mga kapatid. So, habang hinihintay natin, ulitin ko po, ang ating tema po ngayon ay ayon sa mga ibang sekta, gaya halimbawa ng Iglesia ni Cristo, si Kristo ay hindi daw tunay na Diyos. At hindi daw siya Diyos, kundi siya po ay tao magpakailan-kailanman at hindi nagiging Diyos kailanman, ayon sa kanila. Kay Kibuloy naman ay yung ama, siya rin yung anak, at yung anak, siya rin yung ama. Panuorin muna natin si Kibuloy, mga kapatid. Habang hinihintay natin, baka sakali ay ano na si kapatid na Romel. Okay, ito si Kibuloy, panuorin natin kung ano po yung paliwanag niya tungkol po sa Diyos. Maliwanag, sinasabi ni Jesus Christ, ako at ang aking ama ay iisa. Amen. Iisa. Ginawan dalawa. Ginawan tatlo. Bakit yung kasi ginawang dalawa? Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Amen. Nang sinabi niya. Narinig ba ninyo sinabi nila, yung itinanong ni Felipe sa kanya, na sinabi ni Felipe, ano yung guro, ipakita mo sa amin ang ama. At ito'y sapat na sa amin. Kasi tumatawag siya ng ama eh. Nalito rin si Felipe. Tulad din ng pagkalito nitong mga taong ito. Kasi hindi man nila alam ang essence of God. Essence of God, Spirit and Word. Amen. Ang pinagmulan ng Word ang Espiritu. Pero hindi mo nakikita ang Word. Naririnig mo lang. Amen. Ngayon, hindi nila naunawaan at naintindihan yan. Kaya si Felipe, nalito rin. Kala niya, dalawa sila. Kala naman ng iba, nagbubulungan siguro. Tatlo siguro ito sila. So tinanong niya, pakita mo nga sa amin ang ama. Visual ito ha. Visual, ipakita mo sa amin ang ama. At ito'y sapat na sa amin. Anong sagot ni Jesus Christ? Eto, pakinggan ninyo. Hindi ninyo binabanggit itong sinabi niya mula't mula pa. Bagkus binago ninyo. Sige. Opo, Pastor, sa John 14 verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Biro mo yan. Visual yan ha. Ipakita mo. Mata sa mata. Sige. 9, Pastor, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi nila mabanggit-banggit yan. Kasi yan ang sinabi ni Jesus Christ na kanilang tinakpan sa Holy Trinity. Yan, Okay po mga kaibigan, maputol ko muna, no? Mga kapatid, para papasukin po natin ang ating kasama dito, si kapatid na Romel. Andyan na po mga kaibigan at mga kababayan. So ayon kay Kibuloy, mga kapatid at mga kababayan, ay yung ama, siya rin yung anak, at yung anak, siya rin yung ama. So isa lang sila. Dahil yung salita naman daw, kapatid na Romel, ay hindi naman daw nakikita. Tulad ko, nagsasalita ako rin daw yung salita. No? Ako rin daw yung salita. Ewan ko kung paano ibig sabihin nun. Pero alam nyo mga kapatid, sa akin lang ito, sa akin lang, yung salita ko na, for example, nagsalita ako, ang salita ko po ay mangga. Salita ko yung mangga, pero hindi ako yung mangga. Hindi ako yung mangga, pero salita ko yun, yung mangga.
Ewan ko kung ganun po ang ibig sabihin nun, mga kaibigan. Good morning sa iyo dyan, kapatid na Romel. Magandang umaga. Umagang umaga siguro dyan sa inyo. Good morning, Brother Esel. Dinig ako, malinaw. Malinaw kapatid. Oo. Dito ay 7:30 ng umaga. Napakalamig sa labas. 9 degree. 9 degree. Kaya hindi tayo talaga pwede sa Friday. Kaya ngayon na natin to umpisahan, siguro. Okay, sige. Ano yung sinasabi ni Kibuloy na yung salita daw niya, salita ng Diyos, siya rin daw yun. Ganun ba yun? Oo. Yung salita daw, siya rin daw yung ama. Ganon. Parang lumalabas sige. Lalabas, si Kristo nga rin yung ama. Yun nga sa kanya eh. Si Kristo yung ama. Kasi ang salita ng Diyos si Kristo eh. Verbo ng Diyos yun, di ba? Ang salita. Di ba? Ang salita ay Diyos. Kung siya rin yun, pwede lalabas yung verbo, siya din yun. Para kay Kibuloy, mga kaibigan, ay siya rin eh. Siya rin yung ama, kaya nga tinawag niyang ama eh. Si Jesus Christ. Hindi naman ang anak. Hindi naman tayo magtataka kung hindi nila kilala talaga yung hindi nila alam yung pakiko-sikon yan. Hindi naman nakilala nila yung tunay na Diyos eh, sa Biblia eh. Di ba? Kagaya nga ng pag-uusapan natin ngayon, may pag-uusapan natin ngayon ba, Desel? Kung ilan ang yung tungkol po doon sa nasa 82 no? Ngawit. Oo. Kasi nakinig ako sa last live mo eh, narinig ko sinara mo na yata yung paksa na yan eh. Tungkol sa Diyos eh. Tungkol sa ilan ng Diyos, sinara mo na yata eh. Buksan muna natin, Radesel. No, buksan ulit natin. Tapos, saka natin isara ngayon. Kasi parang hindi yata na-resolve yung napakinggan kung huling live mo. Magulo. Sabay-sabay sila. Kanya-kanyang kagat sa kariba, no? Ayan. Tatalo-talo sila dyan sa 82, no? Ngayon, ganito. Dito kasi kapatid nga, Romel, bago kita magpatuloy. Dito kasi, sabi ni Back to the Scripture dito, natawa ako eh. Itong hinahatulan daw ng Diyos dito ay yung mga ribulto. Mga ribulto. Nagtataka ako, bakit niya hatulan yung kahoy? Hindi naman nakakaramdam. Oo, narinig ko rin yun. Kasi ang sabi niya, pag small D yata, small D kasi nakalagay dyan eh, gitna ng mga Diyos. Pag small D, Diyos-Diyusan. Yun ang ano niya eh. Pero tingnan natin kung yung bukang mga talatang ginamit niya kadugtong ba talaga? Tamang dugtungan ba yun? Kasi sa Biblia, maraming talata dyan na pag pinagdugtong-dugtong mo, mali. Diba? Kagaya nun. Maliit na D. Hindi sabihin, Diyos-Diyosan agad yun. Lesel, ganun ba yun? Ganun ba tayo sa Biblia? Ganun ba tayo umunawa sa Biblia? Pag small D, Diyos-Diyosan agad yun. Tapos, walang nakalagay na tunay, hindi na tunay. Ganun ba kababaw ang pag-unawa natin sa Biblia? Pero walang nabasang tunay, hindi tunay. Diba, no? Pero alam mo, nagtataka lamang po ako, pag hindi mabasa ang tunay, hindi tunay. Wala naman nabasang peke, tapos tatanggapin na peke. Wala naman nakalagay na peke. Yun nga ang problema. Mamaya tatalakayin natin yung Bradesel. Unahin muna natin itong 82. Lagay mo sa screen, Bradesel. Ayan. Yan. 82.1. Basahin natin. Ako babasa, Bradesel, ano? Okay, sige. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Ay binabanggit niya kapisanan ng Diyos, Bradesel. Oo. Yung, alam mo ba yung salitang kapisanan? Malalim na Tagalog kasi yan. Malalim na Tagalog yan, kapisanan eh. Yan, ano yan, galing yan sa salitang pisan. Sa amin sa Bulacan, yung salitang pisan, ibig sabihin nun sama. Ginagamit yan madalas sa amin sa Bulacan, dun sa mga bagong mag-asawa. Pag bago kayo mag-asawa, tatanungin kayo ng matatanda, saan kayo nakapisan?
Din sa biyanan. Sa biyanan kami nakapisan, sa biyanan ko. Ganun yung salitang kapisanan. Pisan, ibig sabihin yan, sama. Ibig sabihin ng kapisanan, pinagsama-sama. Yan ibig sabihin niya, kapisanan ng Diyos. Pagkakapisanan, marami yun, di ba? Yes. Hindi mo naman pagsasama-samahin kung isa lang eh. Marami yun. Yan, kapisanan ng Diyos. Ibig sabihin yan, grupo yan. Isang entity yan na pinagsama-sama, tinawag kapisanan ng Diyos. Kapisanan o grupo na pag-aari ng Diyos. Di ba ganon? Di ba ganon ibig sabihin? No? Kapisanan ng Diyos, pag-aari ng Diyos yun. Parang iglesia ng Diyos. Di ba? Yes. Iglesia ng Diyos, pag-aari nino, pag-aari ng Diyos. Iglesia ng Diyos yun eh. Kristo ng Diyos. Pag-aari ng Diyos yun, Kristo ng Diyos. Yan, kapisanan ng Diyos. Pag-aari yan ng Diyos. At dyan sa kapisanan, may mga bumubuo dyan, kapisanan. Yang kapisanan na yan, binubuo yan ng mga Diyos. Kaya, kung itutuloy mo, siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Ang tanong, kapatid na Esel, yung bang mga Diyos na yan, tunay kaya? Yun ang malaking tanong. Yan ang malaking tanong. Kasi unang-una, small letter D. Pag ba small letter D, Diyos ang kagad? Ganun ba? Tapos wala nakasulat na tunay. Paano yan? Diyos-Diyosan ba yan? Wala rin nakasulat na siya'y humahatol sa gitna ng mga hindi tunay na Diyos. Di ba? Wala nakasulat na gano'n. Ang nakasulat lang, siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Tanong tunay kaya yung mga yan? Yan ang malaking tanong. Yan ang pinagtatalunan dyan lagi eh. Diyan papasok ngayon yung dalawang interpretasyon, Brother Esel. Isang Bible interpretation tsaka isang self-interpretation. Yan pumapasok yan. At yan sa self-interpretation, marami yan. Sari-sari ang nag-i-interpret yan pag self-interpretation. Di ba? Small D. Meron ngayon mag-i-interpret. Small D yan, kaya Diyos-Diyosan yan. Ganun ba? Tapos pagbabasa ngayon ng talata, dito, kasi mababasa dito, kasi gano'n, kasi ganyan. Yan. Diyan na nagsisimula yan. Diyan na nagsisimula ang pagkaligaw. Kaya alam mo, Kadesel, wala namang problema yun. Basa ka ng talata sa kabila, basa ka, idugtong mo, walang problema. Kaso, ang problema, kung papasok dito. Yes. Sa ikalawang Timoteo, Bradesel. Basahin muna natin. Ikalawang Timoteo. Ikalawang Timoteo. Kapitulo 2. Ang talatay 15. Yan. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Walang problema, magdugtong ka ng talata, pero dapat ang pagdudugtong mo, ang paggamit mo, matuwid na paggamit. Kasi kung magdudugtong ka, hindi naman matuwid na paggamit, hindi matuwid na pagdugtong, maliligaw ka, Bradesel. Yes. Diba? Tama. Tapos ang sabi diyan, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Ibig sabihin, masikap ka. Nagsisikap ka sa pagbabasa ng Biblia. Nagsisikap ka sa pagharap ng katotohanan. Nagsisikap ka sa mga aral ng Diyos. Hindi ka namumulot ng ibang aral. Meron man namang masikap, pinulot mo lang. Masikap ba yon? Pag kasi namumulot ng aral, pagka kasi namumulot ka ng aral, di ka masikap. At pag namumulot ka ng aral, pinulot mo yung aral ng Katoliko, tapos yun ang pinaninindigan mo. Mapapagkamalang ng Katoliko, di ba ganon? Tama. Ganun Pinulot talaga. mo yung aral ng Iglesia ni Cristo na tao si Cristo, tapos paninindigan mo diyan sa live. Mapapagkamalak ng Iglesia ni Cristo. Pinulot mo yung aral ng oneness. Yung ama si Cristo tsaka yung anak.
O, pag binilang mo, isa lang. Pagkamalang kang 1 days. Di ba ganun yun? Eh, hindi Oo, masikap pagka namumulot ka. O, di ba? Pinulot mo ngayon yung aral na yung daw malaking kapigatian, 7 taon. Nahahati sa 3.5 taon. Di ba ganun yun? Oo. Di ba meron doon, di ba, no? Aral nino yun, Brad Desel? Saan pinulot yun? Maraming may aral diyan. STA, no? May aral yan, ano? Oo, marami sa born again, sa iba-iba, marami. Baka naman hindi pinulot, Brad Desel. Baka naman pinulot yun. Kasi hindi naman daw, hindi ako namumulot. Huwag niyo ako mapagkamalan. Baka hindi sa SDA pinulot. Baka naman may nagturo sa kanya. Ayun. Sa tingin mo, Brad Desel? Maaari. Exeter yan si si back to the scripture eh. Yes. Di ba si Willie Santiago Exeter din? Yes. Alam mo bang si Willie Santiago, aral din niya yan. Hindi ko kasi pinapakinggan si Santiago eh. Aral din niya yan, yung malaking kapigatian. Tingnan mo, pakinggan mo ha. Eto. Pitong taon ng malaking kapigatian. Yan po mga kapatid, mahahati po sa dalawang bahagi. 3 taon at kalahati. Mahahati po sa dalawang kalahati. Ang kapigatian, 7 taon na. Pag natapos na po yung 7 taon, ito na ang Kristo. Siya ang tatapos ulit, mga kapatid. Kasi sa panahon po ng 3.5 years, nag-aari ang Antikristo. Narinig mo yan, Brad Desel? Malinaw ba? Na Romel biglang nag-brand out. Para akala ko sinasabotahin na tayo eh. Wala, Pero, pasensya na po kayo. Okay. Anyway, tuloy tayo, Brad Desel. Nasa na tayo? Sige. Nandun tayo dun sa dun sa 2 Timoteo, Yes. 2:15. Oo. Yan, pagsikapan mo humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kaya yung sabi ko kanina, wala namang problema na magdugtong-dugtong natin ang talata. Pero naman talaga ang Biblia eh. Kadinilyan talata yan eh. Kumbaga parang yung kadena, dugtong-dugtong, ganun din. Kaya lang, pag hindi matuwid na paggamit, nakoy, maliligaw ka. Yung buntot ng daga, dudugtong mo sa elepante, ay hindi tama yun. Wala di ba? Kaya yung sinasabi ko kanina, di ba? Yan, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, masikap kasi yan masikap yan si Pablo. Kaya itinuro niya kay Timoteo, magsikap din na humarap na subok sa Diyos. Ngayon, masikap ka ba nung namumulot ka ng aral sa iba? Di ba, no? Narinig mo ba yung kanina, Brad Desel? Ulitin ko yung audio, gusto mo? Sige. Yung malaking kapigatian daw, 7 taon. Di ba? O, ito. Ulitin natin, ha? Meron po tayong paunang paksayan. Yan po yung 7 taon. 7 taon ng malaking kapigatian. Yan po mga kapatid, mahahati po sa dalawang bahagi. 3 taon at kalahati. Mahahati po yan sa dalawang 3 at kalahati. Ang malaking kapigatian, 7 taon na. Pag natapos na po yung 7 taon, ito na ang Kristo. Siya ang natapos ulit, mga kapatid. Kasi sa panahon po ng 3.5 years, nag-aari ang Antikristo. Di ba? Parehong-pareho sila ni Willie Santiago, di ba? Oo. 7 taon. Exeter yan si Willie Santiago eh. Exeter din niya si Back to the Scripture. Nakopya Baka yun ang tagapagturo niyan.
O, di ba? Baka yun ang tagapagturo niyan. Hindi naman natin kinukumpirma, pero nakakapag-isip kami kasi ipinagtatanggol niya yan si Willie Santiago eh. Pero silang Exeter, ano sa palagay mo, Brad Desel? Hindi kaya member niya yan, si Willie Santiago yan. Sa tingin mo? Pareho silang Exeter eh, pareho sila namumulot ng aral. Baka naman, Padesel, baka naman nagkataon lang. Nagkataon lang na magkapareho sila ng ibang relihiyon ng aral. Baka naman nagkataon lang. Ito pa isa, Bradesel. Ha? Okay. Ang paggawa natin ng mabuti ngayon, mga kapatid, ito po'y bunga na lamang ng ating kaligtasan. Ito po ang pruweba na tayo po'y mga naligtas na. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. O, di ba? Ulot din yun, Bradesel. Parang sa baptis yata yan eh. Di ba? Hindi nagkataon, Bradesel, kasi dalawang beses nagkataon. Pulot din, di ba? Baka naman sa mga susunod mong live, yan na rin ang paninindigan ng the scripture. Hindi na yan nakapagliligtas yung gawang mabuti. Pag pinanindigan niya na yan, alam mo na kung sino nagturo sa kanya. Yes. Alam mo na. Pero alam mo, Bradesel, mayroong isang turo si Willie Santiago. Sa kanya ko lang narinig. Siguro siya yung original nito. Ano yon? Ito. Pakinggan mo, Bradesel, ha? Magugulat ka rito. Tandaan natin, mga kapatid, ang pagbibigay ng isang tao kay Satanas ay kapangyarihan at karapatan ng isang apostol, gaya po ni San Pablo. Ang kanyang motibo ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas hindi upang ipahamak yung tao na kasama ni Satanas, kundi yung tao na yun para mapabuti pa rin. Pagbibigay kay Satanas para mapabuti. Grabe. Narinig mo yun, Brother Desel? Ang pagbibigay daw kay Satanas para mapabuti. O, di ba? Nakakasyak naman yun. Kaya, baka makakarinig ako dyan sa live mo. May magninindigan na dyan na kapag binigay kay Satanas, mapapabuti. O, alam mo na kung kanino narinig. Alam mo na kung sino nagturo. O, di ba? Pero sa Biblia, Brother Desel, dapat, pag sa Biblia ka kukuha, sa Biblia ka mamulot. Hindi sa aral, para di ka napagkakamalan. Kaya ka napagkakamalan eh. Pulot ka ng pulot ng aral ng iba't ibang relihiyon eh. Di ba, no? Ngayon, kung mamumulot ka, dapat sa Biblia. At ang sabi ng Biblia, gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Ano pa? Walang ikahihiya. Iyan, pagka ginagamit mo yun, ay hindi mo ikahihiya yung ginagamit mo. Yes. Di ba? At pag hindi mo ikahihiya yun, hindi ka mapapahiya dun. Sa gagamitin mo na yun. Ngayon, balikan natin yung awit 82.1. Tingnan natin, ha. Balikan natin, Badesel. 82.1 ng awit. Resolve for all. Ayan. 82.1. Yan. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Alam na natin yung kapisanan ng Diyos. Yun yung congregation of God yan. Grupo yan. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Eto, Bradesel. Ismaldi daw yan, sabi ni Back to the Scripture. Kaya Diyusan yung mga yan. Kasi small D. Pakinggan mo, sabi niya. Hindi yung tunay na Diyos. Diba? Pag small D, hindi tunay na Diyos. Diba? Lalabas yan, small D, hindi tunay na Diyos yan. Diba gano'n? Yes. Nadesal, no? Gano'n, ano?
Small D, hindi tunay na Diyos. Oh. Kaya hindi tunay na Diyos, binasa niya ngayon, may binasa siya, may pinababasa niya, awit. Pakinggan mo, pag small D, yun daw ang pananaw ni David sabi niya sa small D tingnan mo May papabasa na ako dito sa awit 96.5 yung Brad Dalton. Tingnan mo kung ano ang pagkakilala ni David sa small D. Pwede mo tanong kayo po. Ng awit ni David, Brad Dalton. Tingnan mo kung ano ang pagkilala ni David sa small D. Yun daw yung pagkakilala ni David sa small D. Idudugtong niya ngayon yung 96.5 sa 82.1. Basahin nga natin yun. Natuwa nga ako dyan sa sinabi niya na yan sa 96.5. Tingnan natin, Brad Desel, kung tamang pagdugtungin. Ano yan? Tingnan natin. Anong talata yan? Anong talata? 96.5, 96.5 ng awit. Awit din, 95. Okay. 96.5. Yan. Sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Ayan. Kaya daw pag small D, lahat ng small D, Diyos-Diyosan, sabi niya. Pinagdugtong niya yung awit 96.5, idinugtong niya doon sa 82.1. Matuwid na paggamit kaya yun ng salita ng katotohanan. Walang katuwid-tuwid, kapatid na Romel. Tingnan mo pansinin mo yung talata, Brad Desel. Tingnan natin. Sabi na talata, sapagkat lahat ng Brad Desel, ano ba ibig sabihin ng sapagkat? Sabihin ng pag ginagamit ng Biblia yan, may pagkat. Ngunit, parang ganun yun Dahilan yan Oo. Dahilan ang ibig sabihin yan. O ngayon, para malaman mo kung saan galing yung talata, tinamasa, umpisahan Sa nawala Desel. pa. Parang hindi ganda yung connection mo. Okay naman. Pero, sige, ituloy mo lang. Wala. Hindi maganda yung hindi maganda. Tuloy mo lang, kapatid. Hindi ka naririnig. Umuulan kasi dito mga kapatid Umuulan dito sa amin. Biglang umulan, ewan ko ba. Parang ito yung ginagamit ni ni Back to the Scripture. Hindi ka naririnig, kapatid na Romel? Wala akong naririnig sa iyo. Ito yung ginagamit ni kapatid na Back to the Scripture, mga kaibigan, na talata para patunayan na basta small d ay Diyos-Diyosan. Wala namang sinabi dito na sapagkat lahat ng mga small d sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Wala namang ganun mga kababayan. Kundi ang nakalagay po ay sapagkat lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan. Andyan ulit si kapatid na Romel. Kapatid na Romel? Hindi maganda yung aking connection, napuputol. Oo Malakas kasi ang hangin dito. Pasensya na kayo mga kapatid. Kanina pa tayo na parang sige, Brad Desel, asa na tayo? 96, no? Yan kasi nagsisimula yan sa sapagkat. Para malaman natin kung saan galing yung talata, umpisahan natin sa sa verse 1 natin umpisahan, Brad Desel. Pakilagay, please. Okay. Yan, taas mo sa verse 1. Ang sabi sa verse 1, magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong lupa. Magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Yan ang sabi sa 1 hanggang 3. Magsiawit kayo, ipahayag ninyo. Bakit magsisiawit? Bakit magpapahayag? Bakit pupuri? Anong dahilan? Ayan, nasa 4. Sapagkat dakila ang Panginoon at marapat
purihin. Yan. Yan ang ibig sabihin ng sapagkat. Kaya mo siya aawitan, kaya mo siya pupurihin. Ang dahilan, dakila ang Panginoon. Tapos, anong sabi? Sa pagpapatuloy, siya'y kinatatakutang higit kaysa lahat na Diyos. Obo. Pansin ko, sapagkat lahat ng Diyos sa mga bayan ay Diyos-Diyosan. Yung pala ang dahilan, kaya Diyos-Diyos, kaya kinatatakutan ng Diyos sa lahat ng mga Diyos, kinatatakutan siya. Bakit? Kasi ang dahilan, ang mga Diyos-Diyosan, sa ang mga Diyos sa mga bayan, Diyos-Diyosan kasi, Yes. Brad Esel. Dahilan yan ng 4. Yung 96.5, dahilan yan ng 4. Hindi yan dahilan ng 82.1. Yes. Naman. Ang katunayan, kung babasahin mo yan sa English, idols ang nakalagay dyan, Brad Esel, sa Diyos-Diyosan dyan, idols. Yung nasa 82.1, hindi idols yun. Yes. Mamaya malalaman mo kung bakit. Yung mga nasa 96.5 idols, literal yan na Diyos-Diyusan. Ano ba yung literal na Diyos-Diyusan? May kamay, hindi nakakatangan. Di ba? May mata, hindi nakakakita. Yung sabi sa 115, di ba? Sila'y may mga mata, hindi nakita, may ilong, kaamoy, may tenga, marinig, may kamay, hindi nakakahawak, may paa, hindi nakakalakad. Yan yon, literal na Diyos-Diyusan yan. Pero yung nasa 90, yung nasa 82.1, aba, pag Diyos-Diyusan yan, lalabas, may kamay yan, di ba? Yung nasa 82.1, di ba? Yes. Kung yan yung nasa 96, lalabas yung nasa 82.1, kung sasabihin mo Diyos-Diyosan yan, may mata yan, hindi nakakatangan, hindi nakakakita. Di ba? Di ba ganun ang Diyos-Diyosan? Oo. May paa yan, hindi nakakalakad. Ang tanong, yan bang mga Diyos na yan, may hindi ba yung nakakalakad, hindi ba yung nakakakita? O basahin natin, Brad Esel, ha? Basahin natin. Saan? 82.1. Yan, 82.1. Basahin natin. Tingnan natin. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Kanina, naintindihan natin na yung kapisanan ng Diyos, yun yung mga grupo. Yun yung grupong pag-aari ng Diyos. Pag-aari yan ng Diyos. Ang kapisanan niya, Brad Esel, binubuo yan ng mga Diyos na yan. Nakuha mo, Brad Esel? Oo. Yung kapisanan ng Diyos, binubuo ng mga Diyos na yan. At yung kapisanan ng Diyos na yan, pag-aari yan ng Diyos. Tama? Yung kapisanan ng Diyos, pag-aari ng Diyos. Parang iglesia ng Diyos yan eh. Iglesia ng Diyos. Iglesia ang pag-aari ng Diyos. Kapisanan ng Diyos, kapisanan ng pag-aari ng Diyos. At yung kapisanan na yan, grupo yan ng mga Diyos. So, yan yung sa gitna, humahatol yung Diyos sa gitna ng mga yan, sa gitna ng kapisanan. Humahatol ang Diyos dyan. Yung kapisanan na yan, yan yung kapisanan ng mga Diyos. Pag-aari yan ng Diyos. Tanong, Brad Esel, kung Diyos-Diyosan yan, ibig mo sabihin, yung mga Diyos na yan, pag-aari ng Diyos yan, yung mga Diyos-Diyosan na yan. Ay, nako. Malayo. Lalabas nga. Kung Diyos-Diyosan nga yan, pag-aari ng Diyos yung Diyos-Diyosan yan, kung Diyos-Diyosan yang binabanggit sa 82.1. Alam mo, Brad Esel, ang pag-aari ng Diyos sa Biblia, hindi Diyos-Diyosan. Basahin natin, Brad Esel, ha? Kung ano yung pag-aari ng Diyos. 2 Timoteo. Sa 2:19. Ayan. Yan. Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay hindi. Sa ano tayo? 21 muna, 21. Yan, 21.
kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. O, yan, sa talatang yan, may nababasa tayo, malinis, tapos pinakabanal. At yung sa malinis na yan, tsaka yung pinakabanal na yan, may nagmamay-ari dyan. Sino yung nagmamay-ari? Yun ngayon, itaas mo ngayon sa 19. Kung sino nagmamay-ari. Doon sa banal, tsaka doon sa malinis. Gayon may, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Diyos ang mga kanya. Alin ang pag-aari ng Diyos, Brother Desel? Yung kanya. Yung malinis, tsaka yung banal. Oo. Yun ang pag-aari ng Diyos. Di ba? Malinis at banal. Yung bang Diyos-Diyosan, malinis ba yun? Marumi. Kaya nga karumal-dumal. Marumi yun. Jeremias 3:9, marumi ang Diyos-Diyosan. Yes. Yung bang Diyos-Diyosan, banal ba yun? Kahit naman di tayo bumasa ng talata, logic na lang eh. Kaya nga Diyos-Diyosan eh. Hindi banal yun. Kaya yung kapisanan ng Diyos sa 82:1 ng awit, yung kapisanan yun, kapisanan ng mga Diyos na yun, hindi yung Diyos-Diyosan, Brother Desel. Kasi pag-aari yun ng Diyos at yung mga yun, banal yun at malinis. Hindi yung Diyos-Diyosan, Brother Desel. Alam mo kung sino yung mga ano na yun? Alam mo kung sino yung mga Diyos na yun, Brother Desel? Sino? Basahin natin. 138:1 ng awit. 138. Ano Mahina yung mata ko eh. Verse 1. Sa verse 1. Yan. Ako'y magpapasalamat sa iyo ng aking buong puso. Sa harap ng mga Diyos ay aawit ako ng mga pagpuri sa iyo. Ito is small d, Diyos-Diyosan. Ano, aawit si David sa harap ng mga Diyos-Diyosan? Oh. Siguro aawit. Di ba? Ano sabi ni BTTS tungkol sa small d? Hindi. Ang small d, hindi yung tunay na Diyos. Yeah. Pag small d, hindi tunay na Diyos. Lalabas, Diyos-Diyosan nga. Si David, aawit sa harap ng mga Diyos, aawit si David sa harap ng mga Diyos-Diyosan. Nagigets mo, Brother Desel? Nagigets mo, Brother Desel? Yes. Sabi ni David, sa harap ng mga Diyos ay aawit ako ng mga pagpuri sa iyo. Kung lahat lang ng small d na mababasa natin, i-interpret natin Diyos-Diyosan. Ayan, si David, umaawit sa harap ng mga Diyos-Diyosan. Mali, Brother Desel. Maling dugtong ng talata. Maling mekos-mekos. Alam mo, Brother Desel, ginamit yan alam mo yung mga Diyos na yan? Ginamit yan ni San Pablo sa Hebreo 2:12. Basahin natin ang Hebreo 2:12. Sige, Hebreo 2:12. Yan. Yan, na sinasabi. Di ba? Yun yung sinasabi sa awit. Oo. Yung binasa natin kanina. Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid sa gitna ng kapisanan. Di ba yun yung mga Diyos? Yes. Yung kapisanan? Sa gitna ng kapisanan ay aawit ako ng kapurihan mo. Pareho sila ni David, di ba? Yes. Yung kapisanan, yun yung kapisanan ng mga Diyos. Di ba? Kopya yan sa awit eh. Ginamit niya yan eh. Doon sa 82:1, yung kapisanan doon, yun yung kapisanan ng mga Diyos na sinasabi. Balikan natin yung 82:1, Brother Desel. Liwanagin natin. Yan. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Yung kapisanan na yan, yung kapisanan ng mga Diyos,
Diyan umaawit si David sa harap niyan. Diyan din aawitin ni Kristo yung mga kapurihan ng Diyos. Tapos Diyos-Diyosan yan. Malabo, Brother Esen. Hindi aawit si Kristo sa kapisanan ng mga Diyos-Diyosan. At hindi magkakaroon ng pag-aari ang Diyos ng mga Diyos-Diyosan. Eh anong katunayang hindi Diyos-Diyosan yan? Ayan, nasa dos. Tingnan mo. Sabi kasi, hinahatulan hinahatulan, kaya hindi yan mga Diyos. Ano ba ang hatol? Ayan, sa dos ang hatol. Pakinggan mo ha, hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan at magsisigalang sa pagkatao ng masama. Aba, ito palang mga Diyos na ito, nakakahatol pala yan, Brother Esen. Yes. O di hindi nga Diyos-Diyosan. Nakakahatol eh. Yes. Kaya lang ang hatol nila kalikuan, hindi matuwid. Sabi sa 7:24 ng Juan, kayo'y magsihatol ng matuwid na paghatol. Diba? Diba yun ang tama? Kayo magsihatol ng matuwid na paghatol. Pero itong mga Diyos na ito, sabi ng Diyos, hanggang kailan magsisihatol kayo ng kalikuan? Ibig sabihin, kinukundina ng Diyos itong mga to, hinahatulan ng Diyos to, mali ang hatol nyo. Tapos, ang sabi, at magsisigalang sa mga pagkatao ng masama. Ang sabi sa awit, 18:5, ipagalang ang pagkatao ng masama, di mabuti. Ibig sabihin, yung hatol ng Diyos dito sa mga Diyos na ito, hinahatulan niya yung mga gawa nila mali. Kung kayong humatol lang ganyan, ibig sabihin ng Diyos yan. Yan ang hatol. Hindi yung hatol na kinokondem. Hindi condemnation yan, Brother Esen. Judging yan, judging sa English. Judge. Ginajudge na yung mga Diyos na yun, kabilang sa kapisanan niya, hanggang kailan kayo magsisihatol ng kalikuan at magsisigalang sa pagkatao ng masama. Mali ang ginagawa nyo, kumbaga parang ganun. Mali yan. Yun ang hatol ng Diyos dyan sa mga Diyos na yan. Di pala, nakakahatol pala yung mga yan, tapos nakakagalang. Yung mga Diyos ba, may tendency gumalang? Yung mga Diyos-Diyosan? Ay, nako. Hindi kamay nga yun, hindi nakakatangan eh. Kahit maulanan yun, kapatid, hindi nga Kaya, sisino. di ba? So, yung nasa 96.5, Diyos-Diyosan talaga yun. Yes. Hindi yan yung Diyos na sabi sa awit 82:1. Kaya maling dugtong yun, Brother Esen. Mali talaga, mali. Kaya yan sa 82:1, ang nagpapatunay na hindi Diyos-Diyosan nga yung mga yan, yung hatol ng Diyos sa kanila. Kasi sila, yung mga Diyos tayo, humahatol ng kalikuan, tapos gumagalang ang pagkatao ng masama. Kaya inahatulan sila ng Diyos. Mali ang ginagawa nyo. Hindi nga Diyos-Diyosan yan. Nakakagawa yan eh. Nakakahatol. Yes. Nakakagalang. O, di ba? Oo. Tapos idudugtong mo yung 96.5. Diyan sa 80, matuwid na paggamit ba yun ng katotohanan, salita ng katotohanan? Masamang paggamit yun. Brad Esen, di ba sabi, walang ikahihiya. Yung bang pagdudugtong na yun, gagamitin mo ba yun? Di ba nakakahiyang gamitin yun? Kakahiyang gamitin yun, di ba? Sabihin mo, Diyos-Diyusan yan, nakakahatol nga yan eh. Nakakagalang yan sa masama. Kaya lang, mali nga yung ginagawa nila. Kaya sila hinahatulan ng Diyos. Yes. Mali ang ginagawa nyo. Mali. Hanggang kailan kayo hahatol? Anong katunayang hindi Diyos-Diyosan yan, Brother Esen? Di ba? Sa uno natin nabasa. Ibaba mo sa verse 6. Basa verse 6. Yan din, sa 82. Hindi na tayo lalayo. Hindi na tayo pupunta sa ibang sa 6. King sinabi, kayo'y mga Diyos. Walang tunay. Kayo'y mga Diyos-Diyosan. At kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Yung mga Diyos na yan, anak yan ng kataas-taasan. Right. Hindi po pwedeng yung mga Diyos na yan, Diyos-Diyosan, dahil hindi po pwedeng magkaanak ang Diyos ng mga Diyos-Diyosan. Tama. Maliwanag, Brother Esen, di ba? Itutuloy mo lang sa 6 eh. Hindi ka naman pupunta sa 96 eh. Hindi ka kung saan-saan pupunta, nandyan din yun. Yang mga Diyos na yan, anak yan ng kataas-taasan. Alam mo, Brother Esen,
yung mga Diyos-Diyosan, hindi naman anak yun eh. Yes. Alam mo kung ano yung mga Diyos-Diyosan? Alam mo kung ano yung mga Diyos-Diyosan? Basahin natin. Jeremias 2:27. Okay, sandali. Jeremias. Jeremias 2. 27. Yan. Na nagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Yun ang Anak ba, diba? Brother Hazel? Ama, Yun. hindi anak. Oo. At sa bato, iyong ipinanganak ako. Ina yan. Ina. Oo. Oh. Adi hindi nga Diyos yun nasa 82:1. Di ba? Malayo. Anak Oo. yun eh. Kasi anak Ito yun. ama tsaka ina eh. Oh. Oo. Imagine mo, Brother Hazel, smolder rin yun ah. Yung nasa Yeah. 90, paki ano mo lang yung talata. Pakibalik mo lang please. 82:6. Pansinin nyo. Kung ang Oo. sasabihin natin, pag smolder, Diyos-Diyosan, ito, smolder ito eh. Oo. Di ba? Pero anak ito ng kataas-taasan. Ibig mo sabihin, Brother Hazel, Diyos-Diyosan lang ng kataas-taasan. Pero para kay back to the scripture, ang small d, ito. O yun na hindi. Ang pag-small D, hindi yung tunay na Diyos. Pag small d, hindi tunay na Diyos. Kaya yan, hindi tunay na Diyos yung mga yan. Diyos-Diyosan yan. At yung mga Diyos-Diyosan na yan, sa 96, sa 82:6, anak ng kataas-taasan, anak yan ng Diyos, mga Diyos-Diyosan yan. Ganun ba? Ito small d rin. Ito small d rin ito. O, di ba? Oo. Maling interpretasyon yun, Brother Hazel. Mali. Hindi porket small d, Diyos-Diyosan agad. Sa Biblia, may small d na Diyos-Diyosan. Pero hindi lahat ng small d sa Biblia, Diyos-Diyosan kagad. Ayan Yes. nga yung isa, oh. Oo. Kayo'y mga Diyos. Small d yan, oh. Kayong lahat, anak ng kataas-taasan. Oh, kaya maling interpretasyon yun. Small d. Diyos-Diyosan kagad. Sino ba yung mga Diyos na yan, mga brothers? Sino yung mga Diyos na yan na anak ng kataas-taasan? Wala kang naalala sa talata na yan. Di ba ginamit siya ni Kristo? Yes. Doon sa Juan. Sa Juan Gis. Di ba ginamit siya ni Kristo, Juan Gis? Yes. Ano talata yun? 34 yata yun. Oo. O, ayan o. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Yun o, yung ginamit ni Kristo. Kayo'y Diyos. mga Diyos. Diyos-Diyosan daw yan eh. Anak yan ng kataas-taasan, tapos Diyos-Diyosan. Ano yan? Naman, Brother Hazel, logic lang. Yung mga Diyos na yan, bakit ba tinawag na Diyos yan? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatna ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Yung palang, kaya pala naging mga Diyos yan. Ano pala yan? Dinatna ng salita ng Diyos. Yes. Oo. Diba? Tama. Yung salita ng Diyos, Diyos yun, ayon sa Juan 1:1. Diba? Ang verbo ay Diyos, ang salita ay Diyos. Yung salitang Diyos, yung salita ng Diyos na Diyos, dadatnang ka nun. Pag dinatnang ka nun, ano mangyayari sa'yo? Di ba magiging Diyos ka? Oo. Diyos ang tawag ng Diyos sa'yo. Pero hindi nila tatanggapin yan na Oo. Diyos-Diyosan yan para sa kanila. Kahit mabasa mo pa na anak ng kataas-taasan, small d, Diyos-Diyosan pa rin yan. Basta makatutol lang, okay na eh. Di ba? Yang mga yan, sabi niya, bakit tinawag na Diyos? Sabi sa 35, kung tinawag niyang mga Diyos, sino? Yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos. Kaya pala tinawag na Diyos yan ng Diyos. Dinatnan kasi ng salita ng Diyos yan. Kaya hindi Diyos-Diyosan yan, Brother Hazel. Hindi yan Diyos-Diyosan. Inaawitan nga ni David yan eh. Si Kristo, aawit nga dyan sa kapisanan ng mga Diyos na yan eh. Tapos Diyos-Diyosan. Mali. Maling interpretasyon. Sino yung mga yan? Sino yung mga dinatna ng salita ng Diyos? Basahin natin, Brother Hazel, kung sino yung mga dinatna ng salita ng Diyos na tinatawag na Diyos sa 1 Corinto 14:36. Basahin natin.
Unang Korinto 14:6. 36. 36. 36, Brother Desel. Yan. Lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Sinong kausap, Brother Desel? Sa Diba yung iglesia sa Korinto? Oo, yung iglesia. Lumabas ba sa kanila ang salita ng Diyos o sa kanila lang dumating? Diba sa kanila dumating yung salita ng Diyos? Edi yung dinadatnan pala ng salita ng Diyos nasa iglesia ng Diyos. Yes. Di ba ganun lalabas? At yung mga dinatnan ng salita ng Diyos, tinatawag yun ng Diyos na mga Diyos. Yung mga yun nasa iglesia ng Diyos. Ano ba yung iglesia ng Diyos? Di ba yung katawan ni Kristo? Yes. Tama. Di ba si Kristo ulo ng iglesia? Tama? Oo. Si Kristo ulo ng iglesia. Yung katawan niya iglesia. Si Kristo'y Diyos. Yung katawan ano? Iglesia. Kung ang Diyos. ulo Diyos, yung katawan ano? Di ba mga Diyos din yun? Oo. Kaya kahit pag ikot-ikutin mo yan, kahit ipag-mekos-mekos mo yan, yung mga Diyos na yan, lalabas talaga. Diyos yan, hindi yan Diyos-Diyusan. Kasi yung mga Diyos na yan, yan yung dinatna ng salita, kaya tinatawag ng Diyos yan ng mga Diyos. At yung mga dinatna ng salita, nasa iglesia ng Diyos. At yung iglesia, katawan ni Kristo. Yung ulo, si Kristo, Diyos. Yung katawan, Diyos din yun, natural. Kaya hindi yan Diyos-Diyusan. Kaya kahit ikutin mo yan, hindi yan Diyos-Diyusan, Brother Desel. Sana maliwanag yun. Sana maliwanag yung Brother Desel. Yes. Maling dugtong yung ginawa niya na yun. May oras pa tayo, Brother Desel? Meron pa. 1 hour pa lang tayo eh. 1 hour pa lang. Magbasa nga tayo ng comment kung anong masasabi nila, Brother Desel. Okay. Sa comment. Ewan ko kung saan ko umpisahan. Pero sabi ni kapatid na MR, mahilig kasi siya sa tunay. Tunay pag walang mabasang tunay, fake na. Yun kasi yung pag walang mabasang may sinabi siya rito, hindi ibig sabihin na anak ng kataas-taasan, mga tunay na Diyos agad. Pag mo itwist ang talata. Pag daw, di porket sinabing anak ng kataas-taasan, yung mga tunay agad. But Desel, pag hindi tunay, ano? Di ba Diyos-Diyusan yun? Pag hindi tunay na Diyos? Huwag daw natin itwist ang talata. Hindi naman natin tinitwist ang talata eh. Ibig mo ba sabihin, kung walang nakasulat na tunay, hindi na tunay? Lalabas, kung hindi tunay, Diyos-Diyosan. Di ba ganun yun, Brother Desel? Oo. Wala namang nakalagay anak. Bakit? Yung bang anak ng Diyos na mga Diyos, hindi ba tunay na Diyos yan? Tunay yun, kapatid. Kaya lang, hindi sila yung makapangyarihan sa lahat. Kasi hindi naman tayo tunay. Iba lang ang pagka-Diyos ng mga Diyos na yon sa pagka-Diyos ng Ama. Yes, at saka pero si hindi porket walang nakasulat na tunay, hindi na tunay. Lalabas kung kukunin natin yung interpretasyon niya. Pag hindi tunay, Diyos-Diyusan. Ganun lalabas yun. 'Di ba? Anak ng kataas-taasan. Anak ng kataas-taasan, Brother Desel. Yung mismong anak ng kataas-taasan magpapatunay na hindi yun Diyos-Diyusan. Pag hindi Diyos-Diyusan, ano yun? Diyos yun. Tunay na Diyos yun. Oo. Kasi ngayon, yung mga Diyos na yun, naipanganak sila sa salita ng Diyos. Yung salita, Diyos yun yung dinatna ng salita yun yung dinatna ng salita. Kaya yung nasa 82:1, hindi yung Diyos-Diyusan. Hindi porket small Diyos-Diyusan agad. Hindi ganoon, Brother Desel. Alam mo kasi ang Diyos-Diyusan, Brother Desel, ganito yan. Nang sabihin ng Diyos, nang iutos ng Diyos yung kanyang kautusan na huwag kang gagawa para sa huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang gagawa para sa iyo. Kasi pag gumawa ka, Diyos-Diyusan kasi ang magagawa mo. Kaya sinabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Yes. Pero pag ang Diyos ang gumawa, kahit small di pa yan. Tunay yun, Brother Desel. Wala namang utos ang Diyos na huwag tayong gagawa
Oo, Kasali ba wala. siya sa wag gagawa? Kasali ba Hindi. siya sa wag gagawa? Kaya niya inutusan yung taong wag gagawa kasi yung tao, ang tendency magawa ng tao, hindi tunay. Kaya inutusan niya wag gumawa ng Diyos. Pero pag Diyos ang gagawa, tunay yun, Brother Sen. Yes. Malalaman Kasi, natin yun, Brother Sen. Kaya oo, kinan mo. sige. Yan mo, Brother Sen. Sige. Eto. Wala daw nakasulat na tunay. Kaya hindi tunay. Pag hindi tunay, pag nakasulat na tunay, hindi tunay, pag hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyosan nga. Di ba, no? Diba ganun lang naman yun? Logic lang naman eh. O, Oo. tingnan mo. Puntahan natin yung Exodo 7:1. Yan. Exodus. Okay. Yan. Yan kayo nagkagulo-gulo eh. Try natin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. At si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Brother Sel, ano masasabi mo sa talata na yan, Brother Sel? Sige. Totoo yan kapatid na na si Moises ginawa talagang Diyos ni Paraon. Kung peke yan, di peke din na propeta si Aaron. Ganon. At saka, Papayag ba naman si back to the scripture na peking propeta si Aaron? ay hindi payag yan. Payag Pero ba siya? si Moises Ayaw niya, no? Oo, ayaw niya. Kasi diyan sa 7:1, ginawa ng Diyos kay Paraon si Moises, tapos si Aaron, ginawa namang propeta kay Moises yan. Yan ang ibig sabihin yan eh. Oo. Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Ibig sabihin, kung mayroong gagawing Diyos ang Diyos kay Paraon, mayroon ding propeta. Yes. Di ba ganun yun? Tagapagsalita kasi yung propeta. Tagapagsalita ni Moises, si Aaron. Kasi si Moises, umid sa dila, kumbaga utal. Nagrereklamo siya sa Diyos, susubo mo ko, utal ako. Sino magsasalita? O baka pagtawanan lang ako. O si Aaron, magiging propeta mo. Ikaw naman ang Diyos ni Paraon. Tunay palang propeta si Aaron. Tapos yung Diyos ni Aaron, Diyos-Diyusan. Hindi tunay. Ano yun? Logical ba yun? Nag-iisip ba tayo ng tama? Sige nga. Nag-iisip ba tayo ng tama nun? Tunay yung propeta mo, pero yung pinopropetahan ng propeta mo, peking Diyos. Ano yun? Malalaman natin, Brother Sel, mamaya. Tunay kaya si Moises? Wala lang kasulat na tunay, no? Tapos small d pa. Kaya si Moises lalabas, di sa mga madidilimang utak, ay Diyos-Diyusan si Moises. Kasi small d. Kasi ang sabi ni back to the scripture, pag small d, hindi tunay na Diyos. Pag hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyusan yun. Pag hindi tunay na tao, tao-tauhan. Pag di tunay na kabayo, kabayo-kabayuhan. Pag hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyusan. Imaginin mo, tunay na propeta pala si Aaron, tapos si Moises hindi tunay na Diyos. Ano yun? Logical ba yun? Matuwid na paggamit ba yun? Salita ng katotohanan? Sus, Parang- iba-iba interpretasyon. Parang lumalabas na ang Diyos gumawa ng peke. Parang may hindi. Lalabas ka. Kaya nga, lalabas, ang Diyos gumagawa ng Diyos-Diyosan. Ay, ang Diyos hindi gumagawa ng peke. Lahat ng ginawa ng Diyos sa Biblia, tunay yan, kahit walang salitang tunay. Malalaman natin yung mamaya. Tingnan mo, Tingnan muna natin yung interpretasyon ni back to the scripture dyan. Ano daw ang kanyang interpretasyon dyan? Tingnan natin. Pakinggan mo. Yes, ang ibig sabihin dyan, ang interpretation dyan, ginawa kitang Diyos kay Paraon kasi nilagyan siya ng kapangyarihan, nilabanan na si Jambres at si Ari. Di ba yung Ang interpretasyon daw dyan, nilagyan ng kapangyarihan, tapos nilabanan si yun daw ang ibig sabihin niya dyan, yung interpretasyon niya. Interpretasyon niya yun. Nilagyan ng kapangyarihan. Wala rin naman sa talata yung nilagyan. May mababasa ka ba sa talata nilagyan? So, Desel, may mababasa ka ba sa talata nilagyan? Wala rin, di ba? Hinahanap niya yung tunay. Pero siya mismo, yung sinasabi niya, wala din sa talata. Pag ikaw ang maglalagay, di siya payag. Pero pag siya,
Tingnan mo, pakinggan mo ah. Pakinggan mo, Brad Desel. Sige. Wala. Di ba ganito, BTS, di ba si Moises ayon sa talata, ginawa kitang Diyos kay Paraon. At si Aaron na yung kapatid ay magiging yung propeta. Si Kristo, propeta. Ito ba si Aaron, peking propeta? Hindi peking propeta. Totoo propeta si Aaron. Diyos din na may totoong Diyos yun. Di ba? Buti pa si Cap Dalton eh. Buti pa si Cap Dalton eh. Tama yung kanyang tama yung kanyang interpretasyon eh. Pero ito si back to the scripture. Ako naman, Brad Desel, hindi naman ako tutol pag ang kapwa ko, kahit magkaiba kami ng pananampalataya, kahit ang kapwa ko, totoo sinasabi, sang-ayon naman ako. Pero itong si back to the scripture, kahit tama ka, tututulan niya yan. May maituto lang siya. Yes. Di ba, no? Sabi, payag naman pala siya na si Aaron, tunay na propeta. Yes. Totoong propeta. Pero wala nakasulat na totoong propeta doon sa 7:1. Pero si Moises, hindi siya payag. Lalabas, yung totoong propeta na si Aaron, may Diyos na hindi tunay. Ganon lalabas. Pwede pala sa kanya yun, ano? Hindi tunay yung Diyos, pero yung propeta niya tunay. Pwede pala sa kanya yun. Tuloy natin kung ano pa sabi niya. Hindi ko sasabihin ko lang. Hindi ko sasabihin. Kaya hindi mo masasabihin peke, hindi mo masasabing tunay. Totoo, pero totoo. Oo. Kaya nagkatotohanan. Ito ba si Satanas? Di ba si Satanas? Sabi, Hindi raw, Hindi raw masasabing peke, hindi raw masasabing tunay, pero totoo. Hindi ganun ba sa Biblia? Hindi tunay, pero totoo. Hindi ko nga maunawaan. Brad Desel, walang ganun sa Biblia, Brad Desel. Hindi tunay, pero totoo. Walang ganun sa Biblia, Brad Desel. Pambihila naman. Pag hindi tunay, peke yun. Diba? Tama. Pag hindi tunay, peke yun. Sabi, ano yun? Hindi, wala nakalagay na tunay. Huwag nating sabihing peke. Huwag nating sabihing hindi tunay. Huwag nating sabihing tunay. Pero hindi tunay. Kasi wala silang mabasang tunay eh. Ito pa isang interpretasyon. Brad Desel. Sabi ko sa'yo, sari-sari yung interpretasyon dyan eh. Ito pa Si Moises, nilagyan niya ng title. Hindi ibig sabihin na si Moises, Diyos na rin. Si Satanas, nilagyan niya ng title. Kirubin siya. Si Moises daw, nilagyan ng title, pero hindi ibig sabihin, tunay na. May nakasulat ba doon, nilagyan ng title? Wala ka rin namang mababasa doon, nilagyan ng title eh. Sabi pa sa diba? mga comment niya ay pinahiram lang daw. Pinahiram, kaya ayun daw ang ibig sabihin. Pinahiram. Ay, nako, iba-ibang interpretation. Ito pa isang interpretation. Brad Desel. Yeah. Pero ginawa ko tunay na Diyos kay Paraon. Wala nun. Pag nilagyan mo peke, ano hindi, basta hindi tunay. Pero ginawa kitang tunay na Diyos kay Paraon. Wala nun. Pag nilagyan mo peke, ano hindi, basta hindi tunay. Basta hindi tunay. Maipilit yung kanya, no? Basta hindi tunay. Wala ka rin namang mababasang hindi tunay. Oo. Pag ikaw maglalagay ng tunay, hindi siya payag. Pero siya, basta hindi tunay. Maipilit niya yung kanya. Brad Desel, nakakatawa. No? Tingnan natin ang talata, Brad Desel. Lagay mo sa screen. Okay, sige. Yan, lagay natin sa screen. Sabi sa talata, sinabi ng Diyos kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Tunay kaya o hindi? Wala nakasulat na tunay eh. Wala rin makasulat na hindi tunay.
Nakalutang ngayon ang talata. Diba? Oo. Nakalutang ang talata. Walang nakasulat na tunay, wala rin naman nakasulat na hindi tunay. Pero sabi ni Back to the Scripture, basta hindi tunay. Maipilit niya yung kanya. Maipilit niya, maisaksak niya yung sarili niyang interpretasyon. Kapag ba walang nakasulat na tunay, Brad Esel, hindi na ba tunay yun? Yun ang interpretasyon niya eh. Kasi kung susundan natin yung interpretasyon niya, pag walang nakasulat na tunay, hindi tunay. Ganun lalabas, di ba, no? Oo. Eto, Brad Esel, may ipapabasa ako sa yung talata. Tapos yung interpretasyon ni Back to the Scripture, isaksak natin dito sa talata. Tingnan natin kung tatama. Gawa 2:36. 2. Yan. Kakain nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Pinakasulat bang ginawang tunay na Panginoon at Kristo? Wala. So, peke din. Walang nakasulat. Peke din yan. Walang nakasulat na tunay. Basta hindi tunay. Oo. Di ba? Yun Wala ang naman nakasulat na ginawa ng Diyos na tunay na Panginoon at Kristo. At tunay na Kristo itong si Jesus. Wala nakasulat na tunay. So, hindi tunay yan. Kung yung interpretasyon ni Back to the Scripture ang isasaksak natin yan. Di ba ganun lalabas? Di ba pareho lang yan? Pareho lang yan na nasa 7:1. Sa 7:1, ginawang Diyos kay Paraon. Ginawa ng Diyos yun kay Paraon, si Moises. Ito namang si Jesus, ginawa naman ng Diyos na Panginoon at Kristo. Walang nakasulat na tunay. Oo. Kung sasaksakan mo ng interpretasyon niya, di ibig sabihin ba, hindi tunay na Panginoon at hindi tunay na Kristo si Jesus? Pero lalabas bula ang Kristo ito. Oo. Hindi tunay na Kristo Hindi niya tatanggapin na hindi tunay yan. Tunay yan. Kahit wala nakasulat na tunay, yan, tatanggapin niya yan. Pero sa 7:1, hindi niya yung tatanggapin. Ang sasabihin lang niya, basta hindi tunay. Yan. Sasabihin, si Kristo naman yan Hindi naman tao si Kristo Diyos si Kristo Kaya kahit walang tunay, tunay yan. Di gawin nating tao, Brad Esel. Gawin nating tao. Genesis 45:9. Genesis 45:9. Ayan. Magmadali kayo at pumaroon kayo sa aking ama. At sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose. Ginawa akong Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto. Ginawang ano ng Diyos si Jose sa buong Ehipto, Brad Esel? Panginoon. Tao ba si Jose? Tao 'yon Pero ginawang Panginoon sa buong Ehipto, no? Yes. Pero hindi tunay na Panginoon yan, Brad Esel. Oo. Peke yan. Wala nakasulat na tunay Peke Wala nakasulat na tunay. Pero hindi. Di ba? Wala nakasulat na tunay Hindi naman sinabi, ginawa akong tunay na Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto. Wala nakasulat na tunay. Kaya, rin yan, peke din niya, hindi rin tunay na Panginoon yan. Kung interpretasyon ni Back to the Scripture, isasaksak natin yan. Ito pa isa, Brad Esel. Anong talata yun? Nakakalimutan ko Yung sinasabi sa anong talata yun sa unang Korinto? Si Abraham, ginawang ama ng mga bansa. Hindi ko Roma. Sa Roma, Brad Esel, Roma. 4:17. Ba't ganon? Sandali. 4:17. Yan. Yan. Hindi, mali.
Teka, nakakalimutan ko yung talata eh. Si ano kasi, tama ba yung talatang inano mo? Binigay mo, Brother Desel? Roma. Gawa eh. Roma. Roma. Oh, Roma. Ba't naging gawa yun? 4. 4:17. Ayan. Ayan, gaya ng nasusulat, sabi. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Peke din yan? O, di ba? Eh, wala nakasulat na tunay, Brother Desel. Oo. Basta ama, Peke. pero hindi tunay. Oo. Kaya lalabas, si Jose, ginawang Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto. Si Abraham, ginawang ama ng maraming bansa. Eh, wala nakasulat na tunay. Hindi tunay yung mga yan. Oo. Mga Diba? peke. Diba ganun lalabas? Oo. Mga peke yan. Oo. Kung yung interpretasyon ni Back to the Scripture, ang ang isasaksak natin dyan, kung ang interpretasyon niya, wala kang mabasang tunay, hindi tunay, basta hindi tunay. Ganun lalabas. Iyan, mga ginawa ng Diyos yan eh. Oo. Hindi tunay. Kaya, sa Biblia, kahit naman walang salitang tunay, pag ang Diyos ang gumawa, Brother Desel, hindi mo kailangan, kahit na hindi sabihin ng Diyos na tunay, salitang tunay yun, Brother Desel. May pinapabasa dito, kapatid na Romel, dito sa Deuteronomio 10:17. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos. Small D yan, no? Small Diyos D. ba siya ng mga Diyos-Diyusan? Ewan ko lang. Ang inoon ng mga Panginoon, siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatawi ng tao tumatanggap ng suwal. Ibig ba sabihin dyan, small D, Diyos-Diyusan. Di Diyos yan ng mga Diyos-Diyusan. Ganun ba yun? Lalabas ganun, di ba? Kung interpretasyon ni Back to the Scripture. Oo. Walang mabasang tunay diyan, kaya Diyos-Diyusan din yan. Ganun din kay Jose. 'Di ba? Si Jose, wala kang mabasang tunay, ginawa si Jose ng Panginoon eh. Sabi sa 45:9 kanina, 'di ba nabasa natin? Ginawa siya ng Diyos na Panginoon sa buong Ehipto. Kung kukunin mo yung interpretasyon ni Back to the Scripture, hindi tunay na Panginoon si Jose. Kasi wala nakasulat na tunay. Kahit anong klaseng Panginoon pa yan, Brother Esel, kahit anong klaseng Panginoon pa yan, basta Diyos ang gumawa, tunay yun. Panginoon na tunay yun si Jose. Pero hindi ibig sabihin, yung pagka-Panginoon ni Jose, kagaya ng pagka-Panginoon ni Kristo. Hindi ganun. Ang laging sinasabi ni Back to the Scripture dito, nakakainis lang kung minsan, pero mga kaibigan, yung sinasabi niya na wala daw ginawa ng Diyos na tunay na Diyos. Pinag-uusapan niya yung mga Diyos ewan ko. Mamaya, Brother Esel balikan natin yung 7:1. 7:1, sige. Tingnan 7:1 na Exodo. Tingnan nga natin kung wala talagang ginawang tunay na Diyos. Tingnan natin. Okay. Pero bago natin basahin yung talata, pakinggan mo muna ito. Brother Esel. Sige. Kasi lang ako eh. Kasi Moises ay Diyos ng langit at lupa. Ginawa lang ng Diyos si Moises na Diyos lang lang. Hindi naman Diyos ng langit at lupa eh. Totoo nga yun. Oo. Totoo daw yun. Tama yung sinasabi mo. Tama yun. Pero walang nakasabi na ginawa kitang tunay na Diyos kay Paraon. Wala nun. Huwag natin lagyan ng peke o hindi, basta hindi tunay. Diba kung hindi tunay? Walang sinabi na hindi tunay eh. Hindi kaya nagsasabi yan. Dito sa talatag ko, kapatid Esel, natin mabuti. Di ba ganito, BTS, di ba
Si Moises, ayon sa talata, ginawa kitang Diyos kay Paraon. At siya ano na yung kapatid ay yung propeta. Si Kristo, propeta. Ito bang si Aaron, taking propeta? Hindi pwede na totoo. Totoo. Paano naging totoong propeta si Aaron? Eh, Diyos din na may totoong Diyos yun. Hindi ko sasabihin tunay. Hindi ko sasabihin peke. Oo. Hayag naman pala sila, totoong propeta si Aaron, Brazil. Pero walang nakasulat dun sa talata na totoo. Pero payag sila totoo na ano. Sabi niya, totoo, pero hindi tunay, pero totoo. Magulo no? Magulo. Alam mo, Brad Esel, walang ganun sa Biblia, hindi tunay, tapos totoo. Walang ganun. Pag Biblia, pag-uusapan, pag sinabi mo hindi tunay, peke yun. Yes. Di ba? Oo. Pag hindi tunay, peke yun. Bakit hindi tunay, hindi rin peke? Bakit may ganun? Kaya nga, dapat magkakaroon tayo ng paninindigan sa sinasabi natin. Pag sinabi natin hindi tunay, panindigan natin yun. Peke yun pag hindi tunay. Yes. Pag sinabi natin peke, hindi tunay yun. Tapos lalagyan, basta hindi tunay. Basta. Grabe, no? Oo. Yung hindi tunay na ginto, Bradesel, ano yun? Peke yun, di ba? Peke. Natanso Oh, kung gano'n. Natanso ka. Pag hindi tunay, peke. Pagka tunay talaga yun. Totoo yun. Pag tunay, totoo yun. Sabi ng Diyos kay Moises, lagay natin. Sabi ng Diyos kay Moises, sinabi ng Diyos kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Ang sabi ni back to the scripture, huwag nating sabihin peke, huwag nating sabihin peke, basta hindi tunay. Sinasabi niya, narinig mo kanina, di ba? No? Oo. Niloloko yata tayo na itong tao na to talaga eh. Hindi mo nga nilagyan ng peke, nilalagyan mo naman ng hindi tunay, pareho lang yun. Di ba? Iloloko mo ba kami? Pag sinabi mong hindi tunay, peke nga yun. Tapos sasabihin mo, wag lagyan ng peke. Tapos sabi na yun na nga yun eh. Isa lang yun eh. Pareho lang yun eh. Niloloko mo kami ah. Ano ba yan? Kaya nga, diba? O ngayon, Badesel, kumbinsido ka na ba na kahit walang letra por letra na tunay, tunay yun, Badesel? Kumbinsido ka na? Kasi, ginawa si Jose ng Diyos na Panginoon, wala nakasulat na tunay. Si Abraham, ginawang ama ng maraming bansa, wala rin nakasulat na tunay. Si Kristo, ginawang Panginoon at Kristo, wala rin nakasulat na tunay. Yes. Ibig sabihin, hindi porket wala nakasulat na tunay, hindi na nga tunay. Kaya diyan, nang gawin si Moises ng Diyos na Diyos, kahit wala nakasulat na tunay yan, Diyos ang gumawa niyan. Tunay yan na Diyos si Moises. Pero yung pagka-Diyos ni Moises, hindi kagaya ng pagka-Diyos ng Diyos. Huwag nating isasaksak yun. Si Moises, Diyos lang yan kay Paraon. Hindi yan Diyos sa mga Israelita. Kay Paraon lang yan. At kung Diyos si Moises kay Paraon, tunay yun. Kasi ang gumawa kay Moises na Diyos, yung Diyos. Yung Diyos din ang gumawa ng pagkapanginoon at Kristo ng Kristo. Wala nakasulat na tunay. Tunay din yun, kahit wala nakasulat na tunay. Dito rin, ganun din yun. Kahit wala nakasulat na tunay dyan, ang Diyos ang gumawa dyan kay Moises na Diyos ni Paraon. Kaya tunay yan, Brad Esel. Hindi yan Diyos-Diyosan. Ang katunayan tunay yan, payag nga sila, propeta niya, tunay din eh. Yes. Hindi lang pwede magsama eh. Hindi lang pwede magsama, hindi tunay. Tapos isasama mo ng tunay na propeta. Hindi pwede yun. Oo. Malapa, ang pupwede, yung tunay na Diyos, magkakaroon ng hindi tunay na propeta. Yun, pwede pa yun. Pero yung tunay na propeta, isasama mo sa hindi tunay na Diyos, hindi pwede yun. Oo. Adesel, o ngayon, kung hindi ka pa kumbinsido dyan, meron pa akong isang bala, Bradesel. Ito pa, ang tanong niya, ang tunay, sige.
sabi niya, ang tanong, ilan ba ang tunay na Diyos, Brother Romel? Ayon sa Biblia. Yun yung parang napipikon si ilan si scripture dito eh. Ilan daw ang tunay na Diyos ayon sa Biblia? Ay pagka-ayon sa Biblia, ang tunay na Diyos, isa lang. Nakasulat sa Biblia yun eh. Isa lang yun ang tunay na Diyos ayon sa Biblia. Sinong tunay na Diyos? Yung Ama. Tunay na Diyos na Ama. Yes. Pag ang Diyos ang bibilang sa Biblia, isa lang yun. Parang yung mag-asawa, hindi na sila dalawa, kundi isa. Pagkabilang ng Diyos ang bibilangin mo, isa lang yun. Parang ganito yan, oh. Yung Pilipinas, isang bansa yun. Pero doon sa loob ng Pilipinas, binubuo yun ng 3. Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya kung ang tanong mo, ilan ang Pilipinas? Isa lang. Pero ilan ang Luzon, Visayas, Mindanao? 3. Ganon din yan sa Biblia. Kung ang tanong mo, ilan ang tunay na Diyos sa Biblia, isa lang ang tunay na Diyos na Ama, na mula sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Pero kung bibilangin natin sa bilang ng tao, maraming tunay na Diyos. Pagbilang mo, bibilang. Kasi pagbilang ng Diyos, pag ang Diyos ang bibilang, yung marami, pwedeng isa eh. Yung 1,000 taon nga, isang araw sa Diyos eh. Yes. Di ba? Yung mag-asawa para sa Diyos, isa lang yun. Pero pag ikaw ang bibilang, hindi yung lalaki, hindi yun yung babae. Yung babae, hindi yun yung lalaki. Kaya iba yung bilang ng Diyos sa bilang ng tao. Bibilangin mo ang tunay na Diyos. Limitado ka. Ayan, tunay na Diyos, walang hanggan. Yes. Hindi kasi diba? hindi pwedeng bilangin ang Diyos eh. Kasi wala naman bilang ang Diyos eh. Wala naman sa Kanya yung numero eh. Kasi ang Diyos walang hanggan eh. Kaya nga, ikaw may hanggang ka, bibilang mo ba yung walang hanggan? Oo. Maraming pasikot-sikot yan, Brother Selo. Ngayon, ito, puntahan natin ngayon. Lalabas kung isa lang pala ang tunay na Diyos, tunay na Diyos din si Moises, lalabas 2 na. Sa bilang mo. Pero sa bilang ng Biblia, isa lang yung mga yan. Yes, tama. Diba? Eto. Basahin natin, Brother Selo. Kung hindi pa kumbinsido doon, ito pa, may bala pa ako. At sinabi ng Panginoon kay Moises. Sino may sabi, Brother Selo? Ang Panginoon. Ang Panginoon ang may sabi. Oo. Anong sinabi ng Panginoon? Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Yung sinabi ng Panginoon, ibig sabihin, salita yan ng Panginoon. Yes. Di ba ganun lalabas? Oo. Salita yan ng Diyos. Yung phrase na, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon, salita yan ng Diyos. Adesel. Wala kang nababasang tunay dyan. Kasi wala nakasulat na tunay. Meron. Adesel, ako nababasa ko may tunay. Hindi lang nila mabasa, Adesel. Meron tunay dyan sa talata. Meron, Adesel. Nababasa ko eh. Sila hindi nila mabasa eh. May tunay dyan, Adesel. Tingnan mo, Brother Desel. Ready ka na? Patunayan natin may tunay dyan. Meron tunay. Ready ka na? Di ba, salita ng Diyos yan, yung sinabing, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Di ba salita ng Diyos yan? Diyos ang may sabi niyan eh. Ano ba ang salita ng Diyos ayon sa Biblia? Ito, Brother Desel, ang talata. Ito, sikat na sikat ito. Ginagamit pa nga ito ng mga naniniwalang tao si Kristo eh. Pero hindi nila alam kung paano kung saan gagamitin, kung kailan gagamitin. Sikat na sikat tong talata na to, Brother Desel. Pag sinabing salita ng Diyos, ito yun. Sikat na sikat tong talata to, Brother Desel. Juan 17:17. Pakabanalin mo sila ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. So, Desel, pag sinabing salita ng Diyos, katotohanan, hindi. Katotohanan yun. Kasi hindi Ayan, naman letra por letra. Oo. Pag sinabing katotohanan, totoo, hindi. Totoo yun. Pag sinabing totoo, tunay o hindi. Tunay yun. Tunay. Yung salitang ginawa kitang Diyos kay Paraon, salita ba yun ng Diyos o hindi? Di ba salita ng Diyos yun?
Tunay po yun. Tunay na salita ng Diyos. Katotohanan Ayun. yun. Yun ang tunay doon sa 7:1. Yung mismong nagsalita, yun ang nagpapatunay na tunay na Diyos nga si Moises. Kasi yung pagiging tunay na Diyos ni Moises, yun ang nagpapatunay ng pagiging tunay na Diyos ni Moises, yung nagsalita. Kasi yung nagsalita mismo, tunay yun. Kasi ang sabi sa Biblia, ang salita mo'y katotohanan. Yung mismong phrase na ginawa kitang Diyos kay Paraon, yun, tunay yun. Yun yung salita. Yung salita ng Diyos, tunay yun. Hindi mo lang mababasa letra por letra yung tunay. Pero yung nagsalita ang magpapatunay na tunay nga yun. Yes. Kasi sinabi ng Diyos yun eh. Pag sinabi ng Diyos yun, kahit hindi mo lagyan ng tunay, tunay yun. Kaya nung sabihin ng Diyos, ginawa kitang Diyos kay Paraon, tunay yun. Tunay na ano? Tunay na Diyos. Tunay na ginawa. Tunay lahat yun. Tunay yun si Paraon. Si Paraon ba doon? Peke? Peking Paraon ba yun? Nako, hindi peke yun. Kasi pumapatay yun Ginawa. Yung bang ginawa ng Diyos na yun, katotohanan ba yun? Ginawa kitang Diyos. Yung ginawa ng Diyos, tunay yun. Salita ng Diyos yun eh. Yung Diyos doon na salita, tunay din yun eh. Salita din ng Diyos yun eh. Yung Paraon doon, tunay yun. Tunay na Paraon yun eh. Sinalita rin ng Diyos yun. Kaya nung sabihin ng Diyos, ginawa kitang Diyos kay Paraon, tunay yun. Yun ang nagpapatunay na tunay na Diyos nga si Moises kasi yung nagsalita, tunay. Diba? Kaya kahit hindi mo mabasa letra por letra, tunay yun. Anong katunayan, Brad Esel? Sinabi ng Diyos. Sino nagsabi? Ang Diyos. Anong sabi ng salita ng Diyos na katotohanan? Magkaroon ng liwanag. Nakalagay bang tunay? Walang tunay eh. Sapat yun, Brad Esel. Sapat yung salitang magkaroon ng liwanag. Sapat yun. Tunay yun. Kahit wala kang mababasang tunay sa 1:3 ng Henesis, masasabi mo yan, tunay yan. Dahil nagpapatunay yan na tunay na liwanag dyan, yung salita, yung nagsalita. Yes. Kasi yung nagsalita, yung salita nun mismo. Kaya nung sabihin ng Diyos, sa salita niya, ginawa kitang Diyos kay Paraon, tunay din yun. Kaya meron dong salitang tunay, hindi mo lang mababasa sa letra. Bakit? Lahat ba ng mababasa mo sa Biblia nakaletra, Brad Esel? Diba, hindi naman? Hindi naman. Kasi Diba? kung Sabi ni San Pablo, letra, pumapatay eh. Oo, walang back to the scripture doon eh. May- Sa Biblia. Alam mo, brad, may tawag si dyan sa kanya eh, si Brad Larry eh. May tawag Ryan. sa kanya eh. Against to the scripture. Against to the scripture. Ako naman, wrong to the scripture. Maling unawa. Hindi porket wala ka nabasang letra por letra na tunay, hindi na nga tunay. Mismo nga nagpapatunay na yun ngang tunay na ginawa na yun, tunay, yung nagsalita. Kasi yung salita nun mismo, katotohanan yun, tunay yun. Kaya nung sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Hindi naman sinabi ng Diyos, magkaroon ng tunay na liwanag. Sapat yung sinabi ng Diyos, sapat yung para masabi mong tunay yun. Di ba? Pero para kay back to the scripture, kailangan pa mabasa yung lalabas, hindi maliligtas si back to the scripture kasi hindi naman nakasulat yung pangalan niya. Nawala. Sasabihin mo hindi tunay. Di ba? Diyos na nga ang sinabi na nga ng Diyos, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Ito ngayon si back to the scripture. Ay, hindi tunay na Diyos yan. Sasabihin siguro sa iyo na Diyos, kung yung Diyos nakakapagsalita lang ngayon ng verbatim, sasabihin, ini-insulto mo ba ako? Ako na nga ang gumawa, sasabihin mo, hindi pa tunay. Ini-insulto mo ba ako? Di ba ganun lalabas? Ini-insulto mo ang Diyos. Pagbibintangan mo, ang Diyos gumagawa ng hindi tunay. Ano ba yan? How dare you? Sino ka para sabihin mo ang Diyos ay gumagawa hindi tunay? Kung sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig. Di ba sinabi ng Diyos yon?
Tunay na kalawakan ba, Brother Esen? Eh baka peke sa kanya. Pero wala kang kasi mababasang wala kang mababasang tunay. Oh, si Abraham, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Sapat yung sinabi ng Diyos na ginawa kitang ama, sapat yun para masabi mong tunay na ama nga yun. Kasi yung mismong salita, yung nagsalita, tunay yun. At yung sinasabi niya, tunay yun. Pero para kay back to the scripture, eto, Hindi tunay. hindi tunay. Kasi wala kang mababasang tunay. Gusto niya lagi may mababasa letter for letter eh. Lumalabas, di ka sumasampalataya sa Diyos pagka ganyan ka. Diyos na nga ang gumawa eh. Hindi pa rin tunay. Ano ba naman yan? kaya diba? Sabi ni kapatid na Milo ay antikristo daw eh. Antikristo. Pag Diyos ang gumawa, tunay yun, sapat yun. Yun ang nagpapatunay na tunay nga na Diyos ni si Moises. Kaya lang, tunay na Diyos na kay Paraon. Hindi sa atin. Ang nagpapatunay na tunay na Diyos nga yun, yung nagsalita, Brother Esel. Yung mismong nagsalita ang nagpapatunay na tunay yun. Di ba? Di ba salita ng Diyos yun? O ngayon? Di ba? Sabi sa 82.1, 82.6, aking sinabi. Sino may sabi, Brother Esel? Di ba ang Diyos? Ang Diyos. Kayo'y mga Diyos. Peke ba yun? Yung mismong nagpapatunay na yung mga Diyos na yan, ay tunay, yung mismong nagpapatunay na tunay yan, yung nagsalita, aking sinabi. Kasi yung salita niya, 17 ng Juan, katotohanan. At pag katotohanan, totoo yun. At pag totoo, tunay yun. Kaya totoong mga Diyos yung mga yan. Ang katunayang totoo yan, anak yan ng mga kataas-taasan. Pero kahit wala kang mabasang letter for letter na tunay, ano ba naman to? Sampalatayanan mo. Kasi ang nagsasabi, tunay. Ang kanyang salita, katotohanan. Yan, Brother Esel. Kaya kapag sasabihin natin, hindi nakasulat na tunay. Nako, hindi na tayo maniniwalang tunay. Yun mismong nagsabi. Yun mismong nagsalita, yun ang magpapatunay na tunay. Dahil ang salita ng tunay. Eto ngayon, Brother Esel. Alam mo, merong sinabi ang Diyos sa Biblia. Sinabi din niya, walang nakalagay na tunay. Pero sinabi niya, tunay yun. May mababasa ako. Diyos mismo ang may sabi. Pero walang nakaletrang tunay. Pero kahit walang nakasulat na letra por letra na tunay, sinabi ng Diyos, tunay yun. Kasi siya yung nagsabi nun eh. Maganda sanang maganda sanang pang showdown yan sa debate. Kaya lang, wala, magulo. Lalo na doon sa mga magulo. Lalo na doon sa mga naniniwalang tao si Kristo, magandang pang showdown to sa debate, itong talatang to. Sinabi ng Diyos to, pero wala siyang binanggit na tunay. Pero sabi mismo ng Diyos din mo may sabi tunay yun. Sinabi niya na yun. Kahit wala nakaletrang tunay. Kaya lang, pagka debate, magulo, na desen. Sapawan, kanyang kagat sa kariba. Gawan na lang nila, sabi nga ng kapatid na Daniel, gawan na lang natin sila ng mabuti. Pag nagutom, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Kesa makipagdebate pa tayo, hindi naman nila tayo mapapaniwala. Lalo namang hindi natin sila mapapaniwala. Bulag na Diba? Oo. Pero may napabasa ako sa Biblia, Diyos din na may sabi. Na yung sinabi ng Diyos, nung sabihin niya, walang letra por letra na tunay. Pero sinabi ng Diyos, tunay yun. May mababasa akong ganun. Kaya lang, ito yung comment ni Back to the Scripture na wala daw ibang tunay na Diyos kundi isa lang. Dahil dito sa talata na sinabi niya, walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos. O Panginoon. Anong talata yan? Ito, Awit 86 verse 8. Awit 86 verse 8. Nagpapatunay lang na may mga Diyos talaga pero hindi lang kapantay ang Panginoong Diyos Ama. Siya rin mismo 86 verse 8. Siya rin mismo nagbigay ng talata nito. Hindi naman sinasabi niyan. Sabi diyan, walang gaya mo
sa gitna Oo. ng mga Diyos. Ibig sabihin, may mga Diyos talaga, pero yung Panginoon, yung Diyos Ama, hindi sila kagaya ng mga yun. Pero may mga Diyos talaga. Oo, Mismo oo. binigay ng talata, Oo. siya ang ano niya niyan. hindi niya nauunawaan eh. Hindi niya naunawaan yan, talata na So, yan. wala Ang tayong gusto- magagawa, Brad Hazel. Ang gusto niya lang palitawin Kundi siya dyan, nakaka... para palitawin na talagang isa lang ang Diyos na tunay at wala nang iba. Sa gitna ng mga Diyos, sabi dito eh. Walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos. Wala palang Oo. ibang tunay, wala palang ibang Diyos. Bakit siya nasa gitna? Nasa gitna siya ng wala. Di ba? Ang ibig sabihin lang niyan, may mga Diyos talaga. Sa gitna ng mga Diyos na yun, nandun ang Panginoon. Walang Yes. gaya nun. Oo. Hindi siya kagaya ng mga Diyos na yun. Pero may Diyos Yes. talaga. Yan ang Oo, ibig sabihin yan. Wala Yes. tayong magagawa, Brad Hazel. Ganyan talaga. Mahilig talagang mamilipit ng talata. May oras pa tayo, Brad Hazel? Marami pa ba? May oras pa ba tayo? Ito. Tingnan mo, isa sa talatang pinilipit niya. Naalala mo, sinabi niya, yun daw pagpapako kay Kristo, panahon pa ni Moises. Naalala mo yun, Brad Hazel? Basahin nga natin yung ginamit niyang talata. Ito, simple lang ito, hindi niya naunawa eh. Deuteronomio 21 yata yun. Deuteronomio 21. Talata. Yung ibitin sa punong kahoy. 21-22. Yan, simpleng talata lang yan. Hindi naman niya naunawaan yan eh. Yung pang malalalim na bagay. Ang interpretasyon niya dyan, pagpapako daw sa krus yan, yan daw yung panahon pa ni Moises. Tingnan mo, basahin natin, Brad Hazel, ha? Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan, at siya'y patayin, ay iyong ibitin siya sa isang punong kahoy. Yan, Brad Hazel. Oo. Pagpapako daw sa krus yan, Brad Hazel. Yun daw pagpapako sa krus, hindi daw yun ng mga Romano. Panahon pa raw ni, parusa daw yun ng mga Israelita, panahon pa ni Moises. Yan ang interpretasyon niya dyan. Tingnan mo, pansinin mo yung talata. Ganun ba ibig sabihin nun, Brad Hazel? Tingnan mo ha, babasahin ko. Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan. Pagka ang isang lalaki, nakagawa siya ng kasalanan, na yung kasalanan niya, marapat sa kamatayan. Kumbaga, yung kasalanan niya, mortal sin, dapat mamatay siya. Oo. At siya'y patayin. Nabasa mo? Oo. At siya'y patayin. Patay na. Oo, patay na. Tapos, pagkatapos mamatay, kasi nakagawa ng kasalanang marapat sa kamatayan eh. Oo. Patay na. Yes. Paano pinatay, Brad Hazel? Pinako sa krus? Hindi. Taas mo ang basa. Taas mo ang basa, Brad Hazel. Taas mo ang basa. Sa 21. At babatuhin siya ng mga tao, ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng buong Israel at matatakot. Ganun pala. Ganun pala yan na matay yung kung isang lalaki marapat sa kamatayan at siya'y patayin sa pamamagitan ng pagbato. Oo. Tapos pagpatay na at iyong ibitin sa isang punong kahoy. Ibig sabihin, yung patay na, ibibitin mo ngayon sa punong kahoy. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi yung kagaya ng pagpapako kay Kristo. Si Kristo buhay na buhay, tsaka yung dalawang magnanakaw nang ipako sa krus, buhay na buhay yun Doon sila namatay sa krus. Ito naman, hindi naman ito namatay sa punong kahoy. Patay na ito nung ibitin sa punong kahoy. Nakalimutan niya kung ano yung parusa sa Israel kay Moises. At wala kang mababasa, Brad Hazel, na sa panahon ni Moises may ipinako sa krus. Ay, wala. Wala kang mababasang ganun. Wala. Nang mahuli nila yung kumuha ng samsam, di ba may kumuha ng samsam sa mga anak ni Israel, binagabag ang bayan. Pinako ba yun sa krus? Di ba binato yun? Yung mga propetang nagsayaw na hindi sinunog yung alay, di ba binato rin ng bayan yun? Oo. Hindi pinako sa krus yun. Kaya itong simpleng talatang ito,
ito hindi maunawa, hindi mali ang interpretasyon ni back to the scripture. Magtataka ka ba ngayon kung ang pag-uusap tungkol sa Diyos tsaka sa mga Diyos, maunawaan kaya niya yun? Ito simple-simple, hindi na naunawaan, mali ang interpretasyon niya eh. Manang-mana niya si Santiago. Simple lang. Basta Simple lang ito. Di ba? Simple lang yan, Brother Esel eh. Hindi na naunawaan. Lalo naman pagka pag-uusap tungkol sa Diyos. Mas malalim yun. Oo. Lalo, talaga, hindi nakakapagtaka, hindi niya maunawaan yung pagiging isang tunay na Diyos at yung pagiging mga tunay ng mga Diyos. Yan, Brother Esel. Sana, Brother Esel, maliwanag siguro naman yung Brother Esel. Makakabasa ka ng tunay sa 7:1. Hindi totoong walang tunay doon. Yung mismong nagsalita, tunay yun. At yung sinabi niya, tunay. Kaya nang sabihin niya, ginawa kitang Diyos kay Paraon, tunay yun, Brother Esel. Hindi lang nila mabasa. Oo. Tunay yun. Siguro, Brother Esel, hanggang dyan na. Oo, okay na. Siguro. Magdadalawang oras na tayo. 2 oras na tayo. Ubus na ang oras mo, no? Oo. Pasensya ka na kapatid na Larry, hindi na kita mapapasok kasi 2 hours na tayo eh. Sa next Pero, na lang. Brother Esel, bago ako magpaalam, Brother Esel, meron lang akong tanong na iiwan. Oo. Ito. Sa susunod mong live, gusto ko may sumagot nito. Tanong ko na to. Ano? Maglolobby ng Panginoon at magla-live ka pa. Tanong ko ito, itanong ko. Di ba si Kristo ang pintuan? Yes. Tama? Kristo ang pintuan. Di ba si Kristo rin yung mabuting pastor? Oo. Ang tanong, Brother Esel, di ba yung pastor papasok sa pintuan? Yes. Di ba? Kasi yung hindi pastor, yung bulaang pastor, umaakyat yun sa bakod. Pero yung pastor, totoong pastor, pumapasok yun sa pintuan. Di ba? Di ba, no? Si Kristo ang pintuan. Si Kristo rin ang pastor. And Ibig mo ba sabihin, Brother Esel, papasok siya sa sarili niya? Paano yun? Mali na naman Sa tingin mo? INC eh. Kasi may pintuan na pinasukan ni Kristo eh. Yan ang tanong ko, Brother Esel. Si Kristo ang pintuan, si Kristo ang pastor. Yung pastor papasok sa pintuan. Hindi ba sabihin, papasok si Kristo sa sarili niya? Yan ang kailangan masagot sa susunod na live mo. Tingnan natin kung sino makakasagot niya, Brother Esel. Siguro, Brother Esel, hanggang dito na lang, no? Oo, sige. Ako'y magpapaalam na. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Sana naliwanagan kayo dun sa sa 7:1 ng Exodo, tsaka sa 82:1 ng awit. Kahit wala kang mabasang salitang tunay, Brother Esel, pag sinabi ng Diyos, tunay yun. Kasi yung salita ng Diyos, katotohanan. Kaya nang sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag, tunay na liwanag yun. Nang sabihin ng Diyos, ginawa kitang Diyos kay Paraon, tunay na Diyos si Moises. Kanino? Kay Paraon, di sa atin. Pag nang sinabi ng Diyos, kayo'y mga Diyos, tunay yun, Brother Esel. Salita ng Diyos yun eh. Diyos ang may sabi nun. Ang nagpapatunay na tunay yun, yung nagsalita. Yun ang nagpapatunay na tunay yun. At yun ang dapat nating sampalatayan. Ganyan, kapatid na Esel, salamat sa Diyos. Okay. Tayo magpaalam na. Salamat sa pagbibigay mo ng oras sa akin, kapatid na Esel. Okay. Siguro, hindi ako makangako na magkakaroon ulit tayo ng pag-uusap, pero sa mga susunod na panahon, loloobin ng Diyos. Kasi ako'y malapit na umuwi ng Pilipinas eh. Baka loloobin sa Marso eh. Uuwi na ako eh. Di ko alam, Brother Esel. Pero siguro, magkakamukha na ang oras natin, baka sakali. Ano, Brother Esel? Oo. Sige, Brother Esel, hanggang dyan, mga kapatid. Salamat sa Diyos po. Manatili sa atin ang kapayapaan ng Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Brother Esel. Okay. Kapatid na Romel, maraming salamat din. Umagang-umaga dyan sa iyo at hapon na dito. Sabi ni kapatid na Milo, salamat kapatid na Romel, ganda ng presentation. Presentation mo, consistent from start to finish. Tama yon, kapatid na Milo. Maraming salamat po, si kapatid na Pedro, maraming salamat, andyan din. Si kapatid na Back to the Scripture, sana naunawaan mo
wag mo lang patigasin yung ano mo, puso mo. At saka si kapatid na Larry Silva, pasensya ka na kapatid na Larry kasi magtatapos na ako eh. At saka si kapatid na Lowap, maraming salamat po sa inyong lahat. Si kapatid na Michael Babia, sino pa ba yung mga nandyan mga kapatid na hindi ko. Si kapatid na Stop, Look and Listen. Ayan. Si kapatid na Dajon, nakita ko kanina. At saka si kapatid na Jeremy. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Yan, napatunayan po natin. At saka hindi po talaga kasi pwede na mga Diyos-Diyusan yung nasa awit 82.1 kasi nakita naman natin hindi pwede hatulan ng Diyos yung mga bato, mga kahoy kasi hindi po sila nakakaramdam mga kababayan. Walang silbi. Bakit hatulan ng Diyos yung mga hindi nakakaramdam, no? Walang logic noon, walang hustisya doon mga kapatid at mga kababayan. At hindi nga nakakagawa ng masama, ba't hahatulan ng Diyos? Hindi rin nakakagawa ng mabuti, mga kaibigan. So, yan po ang katotohanan dito mga kaibigan. Sa susunod, tama yung tanong ni kapatid na Romel na sa susunod na Martes siguro kung loobin ng Diyos, mag-live ulit po tayo, sino yung pintuan at sino yung pastor? Kasi titulo lahat ni Kristo yun pero ang tanong, pinasukan ba niya yung kanyang sarili? Ang clue dyan, doon po sa awit mayroon pong sinabi doon kung ano yung pintuan na pinasukan ni Kristo para ilabas ang bansang o ang kawan. No? Magandang usapan yan sa Martes kung loobin ng Panginoon. So hanggang dito na lamang po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Sana po ay lagi po kayong nakantabay dito sa ating programa. Patuloy po tayo mga kaibigan sa ating pagpapalaganap sa salita ng Diyos dito sa ating programa. So hanggang sa muli po, pasensya na po kayo, ulitin ko po, kapatid na Larry, ulitin ko po, pasensya na, mga kaibigan. Saan mababasa na gumawa ang Diyos ng tunay na tao? Naitapik na yan sa loob ng MCGI. Tama ka napakinggan ko na din yan kapatid na Michael, kaya alam ko na yan. No? Pero yung mga iba hindi alam. Katulad ng mga iglesia ni Kristo. Sana may pumasok din ng mga iglesia ni Kristo. Dito kasi usapan lang naman ito ng magkakapatid mga kaibigan. Hindi naman po ito away. Wala naman po itong sakitan. Normal lang na magkakaano tayo sa talata pero okay lang 'yon, mga kaibigan. So okay. Meron pa bang hindi ko nabasa diyan na pangalan? Baka makaramdam kasi ng yung hindi ko taong si Moises naging tunay na Diyos. Hindi talaga nauunawaan ni back to the scripture. Pero okay lang 'yan. Hindi ko kapatid si back to the scripture. Ayan, si kapatid na Milo. Okay, patayin ko na ito mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po muli tayo next week. Martes kung loobin po ng Panginoon.